we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Inahan sa bagong himugso nga bata nga gidagit sa Davao City. Ilabihan ang kalipay dihang nabalik kaniya ang anak nga tulo ka adlaw nga missing. 19 anyos nga mananagat sa General Santos City, gipusil patay. Sospek, usa ka pulis nga nakadestino sa Palimbang, Sultan Kudarat. Mga magtutudlo sa pampublikong eskwelahan, gikalipay ang tibuok bulan sa Hunyo nga bakasyon. Og, cast sa asawa ng asawa ko, Raver Cruz, Lizel Lopez ug Martin Del Rosario, kauban si Mikey Quintos, makisadya sa mga taga General Santos City karong Domingo. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Nagtagbo na ang missing baby boy ug ang iyang mga ginikanan human mawala kini og tulo ka adlaw. Tumang kalipay ang ilang gibati hasta na sa usa ka magtutudlo nga nakakita sa bata nga gibilin ra daplin sa overpass sa Davao City. Ani report ni John D. Esteban. Di na halos mabutang sa inahang si Jessa, ang iyahang bagong himugsong anak. Karong nahibalik na kini kaniya ni adtong Martes sa gabii. Human mawala ni adtong Sabado. Kini human gidagit sa usa ka wa pa mailhing babae ang bata. Dihang gipakugos niya sa babae kay mopalit og tubig. Paglingi, nawagtang na. Sa tulo ka adlaw nga pagkawala sa anak, daw ni hunong ang pagtuyok sa iyang kalibutan. Iyang gisaysay, unsa kalisod malayo ang anak sa inahan. Murada jud kog buang sige pangita ni baby kay syempre mama gud sila pag og hilak makakita ko sa iyahang mga gamit makahilak na pud ko niabot na jud sa point nga gitabang ako nila tungod sa siguro sa ka-stress na walay tarong tulog niya. Syempre bag-o pa gud ko ng anak. Di daw siya mahimutang sa sige ug gunahuna labi pa nga naay infeksyon sa dugo ang bata. Nga karon naka-admit na sa Southern Philippines Medical Center. Dili ko makatulog ma'am, straight yun since pagkawala ni baby starte anto pagkagabi dili na jud ko makatulog kay sige ko og huna-huna sa iyahan na unsa na siya, giatiman ba siya, unsa iyahang gidede kay kato siya ma'am, dili siya pwede magdede og formula kay na siya G6PD. Mo gito akong ginakabalakan, halos taod-taod ko mo hilak ma'am kay murag ma-feel na ko nga mabati pud nako ang iyang hilak ba. Si Teacher Ira ang nahimong instrumento sa reunion sa mag-inahan. Alas 9:30 Martes sa gabi dihang iyang nakaplagan ang bata dinhi daplin sa overpass sa Metro Circle sa Barangay 2A Davao City. Igor unta siya ug ang iyahang uyab mopalit og gulay anang higayuna dihang nakita ang bata. Na hayagan po siya sa sakyanan. So nakita na ko ang tiil. So abi dyan akong dulaan sa anak ko na, hala bata man siguro ni, na anak ko niya. Giukab sa ko ang uyab kay abi na mugtoy. So pag ukab niya nilihok man. Tabunan siya og kanang blue nga cloth. Tapos ang nakalabas lang siya kay ang tiil. Ilaha gilayon kining gi-report sa San Pedro Police Station. Nakahuna-huna sab sila nga basin mauna gyud tong bataa nga nag-viral online nga missing ni adtong Pebrero 17. Wala pud mihilak ang bata dihang gibilin kini sa daplin. Apan dihang gikugos na siya sa inahan ay ha pa daw nihilak ang baby. Pagka kita na mo sa mother nga pertidyong lipayan niya siya salamat sa Ginoo kay naana jud ang bata. Sumuto na happy pud mig maayo kay nag-unite na salang duha. Dihang naabot ang ginikanan, iyang nakita ang emosyonal nga panagtagbo nga daw sama sa salida. Nakapasalamat nako sila sa personal but usbon nako daghan kayong salamat kay kamo gyud ang gigamit sa Ginoo nga instrumento nga mabalik si baby sa amoa. Hinuon ang San Pedro Police, doon na nagikuptang kopya sa CCTV sa babay nga midagit sa bata
Ilabi pa nga desidido mo pasaka og kasong kidnapping ang mga ginikanan. Namang ko tinakuha din nga video nga ang description sa babae sa payaton siya nga mo match po dito sa sa nagbilin dito sa may Quirino area. Isa na sa atong gina-consider nga the same person ang nagkuha ug nagbilin sa bata. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka wala giatiman nga karton ang nakaalarma sa katawhan sa Davao City Overland Transport Terminal kaganinang buntag. Gilayong gisuta sa kapulisan sa Ecoland Police ug Explosive Ordnance Disposal Team and K9 Unit kaganinang alas 6:45 sa buntag ang usa ka karton gikan sa usa ka bus sa maong terminal. Sumala sa kapulisan gilingkuran sa K9 Unit nga lakip sa mi-inspeksyon tapad sa maong karton. Dihang giablihan kini. Doon na lang kini sulod nga gituang dinugmok nga limestone ug mga balas og negatibo kini sa bomba. Sumala sa driver sa bus gitunol kaniya ang mong bagahe nga ipadala sa Manila kay wala na maklaim. Nagpadayon ng investigasyon sa hitabo samtang pahibagdo sa kapulisan nga dili magpasagad og pakatag og sayop nga impormasyon. Mas sulit na gayud matud pa sa mga magtutudlo ang ilang bakasyon sanglit sa tibuok bulan sa Hunyo. Gimando sa DepEd nga walay voluntary og mandatory nga trabahoon nga ihatag sa mga magtutudlo. Samtang klase sa kasamtangang school year mahuman sa katapusan sa Mayo. Ano ang report ni Argil Relator? 25 katuig na sa serbisyo si Teacher Flor sa Sirawan Elementary School sa Davao City. Sa iyang pagpanerbisyo, karon ramatod pa siya makatilaw ug walay trabahoon sulod sa usa ka bulan. Busa, medyo na-shock po ko, no? Kay usually, pag vacation ang teacher, naman dyan time nga mato sa school, na yung mga on-call na mga reports, so dili ka kabalibad, mo trabaho jud ka, pero karon nga 1 month vacation good ang teacher, siguro maka-prepare jud ka nga matagani mag time ang imong self, ang imong family. sa bag-ong kamanduan nga ipagula sa Department of Education, ipatuman gikan June 1 hangtod 30, 2024 ang no voluntary o mandatory nga task ug aktibidad nga ipatrabaho ngadto sa mga magtutudlo. Lakip sa memo ang pag-adjust sa school calendar kung asa mahuman ang kasamtangang school year sa May 31, 2024 samtang magsugod ang sunod nga school year sa July 29, 2024. Sa pagsibog sa school calendar, hagit karon sa mga magtutudlo nga sigurohon nga matapos ang tanang competency sulod sa 3rd ug 4th grading period. To try our best to cope with the learning competency na pasok doon. That is why we are trying our best to move forward with this instructional mandate na kailangan mga bata di po sila ma-left behind. Ang bag-ong kamanduan, istrikto sab nga ipatuman sa maong eskwelahan. Actually, parang bumabalik talaga tayo doon na yung mga teacher pagbigyan naman natin. Ako sir, I really adhere with any orders. Ako sir ba intuto ako paper to paper talaga. Nagpahinumdum sab ang DepEd sa mga wala pa nakaparehistro alang sa sunod nga school year, labi na sa mga mag-kinder, grade 1 o grade 7, ugmang adlaw ang walahing adlaw sa early registration period. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Misaka og 20 kutob 90 pesos per kilo ang gisaka sa presyo sa mga lamas sa Zamboanga City. Hinuon miubos ang presyo sa kamatis. Apan sumala sa mga mamaligyaay, posibleng mosaka sabang presyo sa kamatis karong posibleng mo menos ang supply tungod sa epekto sa El Nino. Ani ang report. Modula gikan sa 20 pesos ngadto sa 90 pesos matag kilo ang gisaka sa presyo sa mga lamas sa Santa Cruz Public Market sa Zamboanga City kung itandi niadtong nakalabayng semana. Ang pula nga sibuyas nga 200 pesos per kilo kaniadto, 220 pesos per kilo na karon. Ang ahos 20 pesos ang gisaka gikan sa 140 pesos per kilo kaniadto. Ang luya gikan sa 60 pesos per kilo, 80 pesos per kilo na karon. Samtang ang atsal og siling labuyo modula na sa 240 pesos per kilo ang presyo karon, nga tag 150 pesos ug 180 pesos per kilo lang kaniadto. Apan kamatikdan ang pagbarato sa presyo sa matag kilo sa kamatis.
Sumala sa mga mamaligyaay as of February 20, miubos og 20 pesos to 40 pesos ang presyo sa matag kilo ni ini. Kini gumikan miabot na sa Zamboanga City ang supply sa kamatis gikan sa ubang lugar sa Mindanao. Na-time man si mga Davao pati Cagayan na box. Pati de Surabaya akil na alat, naamoy kita mahalo. Apan posibleng musaka ang presyo sa kamatis sa mosunod nga mga adlaw tungod mumenos daw ang supply niini nga epekto sa El Nino. Sa soles namin, mucho namin nakamamuri. Kaya aribal tomates. Sa kailangan nato, nung po ko lang tulok tomates sa natong Zamboanga. Gani ang mag-uuma sa Sitio Barigon, Barangay Tugbungan nga si Romeo Siton. Nabalaka nga basin mahubas ang irrigation canal nga maoy ginakuhaan og tubig alang sa iyang mga pananom nga kamatis tungod sa grabing kainit sa panahon. Didi karon na pay gamay amo lang giawiran. Ang kanal amo gisiradan. Para ang tubig di na mo gawas. Sumala sa Office of the City Agriculturist, doon na nagigahin ng kapin 10 million pesos nga pondo ang Zamboanga City LGU aron matabangan ang mga mag-uuma. Natin sa kita mga intervention for El Nino. Actually, maintain allocate ya LGU ka na to 10.1 million for intervention. Inputs, production inputs and equipment, water pumps. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Kapulisan sa Balay-Balay City, Bukidnon, aduna nay sospek sa gingong pagpanulis o pagpusil patay sa usa ka negosyante og luya nga gikan pa sa Lanao del Sur. Ani ang report? Gihikay na sa mga personahe sa Balay-Balay City Police Station, ilawom sa Bukidnon Provincial Police Office ang kasong robbery murder nga ilang ipasaka batok sospek sa gingong pagpanulis o pagpusil patay sa usa ka negosyante di atong Pebrero 16. Matod sa kapulisan nga robbery ang motibo sa krimen, sanglit na tiktikan sa sospek nga nag-withdraw og matod pa 100,000 pesos cash ang biktima. Kainomduman, Pebrero 16, pasado las 5 sa hapon sa hilit nga lugar sa Barangay Kasisang sa Balay-Balay City, walay kaluoy nga gipusil patay ang 36 anyos nga biktimang si Oter Umpar. Gidala pa ang biktima ngadto sa ospital apan dead on arrival na kini. Very confident ang ato ang investigator nga kini nga kaso is masang-at kini sa hukmanan kay diin aduna gid sila eyewitness nga nakakita before sa maong insidente and during the incident gyud nga maoy suspect sa maong pagpatay pusil sa maong biktima. Gidugang sa kapulisan, wala na ang kwarta sa biktima diyang miabot sila sa nahitabuan. Busa dako ang posibilidad nga tulis gayod ang motibo sa krimen. Pahimangno sa kapulisan sa mga negosyante nga dili gilayon motuo o musalig sa mga tawo nga dili kaila. Padayon ang pagpangita sa kapulisan sa sospek. Kung usa ka negosyante, importante nga kabalo kita, nakaila kita kanila, ilabi na sa ilahang background. Especially pag it involves money. Kay kung maing manggod kita og kwarta, aduna gid diha ang temptasyon. Kauban si Jade Gava sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sukad niadtong Domingo, wala na nakalutang lawas sa Ground Zero ato sa landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Samtang evacuees gikan sa mga barangay nga layo na sa peligro, nakadagda na nga papaulion. Ano ang report ni Argil Relator? As of February 20, 2024, 7 p.m., 93 na ang kumpirmadong patay. Humanatabunan sa pagdahili sa yuta sa Barangay Masara, sa Maco, Davao de Oro, niadtong February 6 sa gabi. Nipaklaro ang incident management team nga sa 98 nga ihap sa patayng lawas nagipagula nila nga datos sa miaging adlaw. Lakip na dinhi ang nakalutang body parts. 79 niini ang nailhana o na-turn over na sa ilang tagsang pamilya. 14 ka mga patayng lawas ug 4 ka body parts ang wala pa mailhan. 8 na lang base sa giblatter sa Kabanay ang parayong ginapangita. 3 ang gikan sa komunidad, 1 ang gikan sa Apex Mining ug 4 sa MSGSI. Sumala sa IMT, sukad ni atong Domingo, wala pa'y nakalutang dugang patayng lawas gikan sa Ground Zero. But if we counter check
check po, sir, no, we have kasi 14 unidentified bodies and 4 body parts. And if we counter-check it with the 8 missing, maybe, just maybe po, na baka itong 8 missing individuals natin is andun na po sa mga unidentified body parts natin. Bodies and body parts po. Sumala sa incident commander, sa Biyernes o Sabado, paningkamutan nga makita na ang ground level. So if ma-maintain natin yung number of heavy equipments natin na magagamit during the operation, then hopefully po by Friday or Saturday, matatapos na po ang ating operation. But that will actually depend on the recommendation pa rin ng ating mga incident commanders, ng ating incident management team. Natapos na ang 15 kaadlaw ang gitagana sa DepEd nga mamahimo lang makatiner ang evacuees sa mga eskwelahan. Base sa declaration sa MPRR, pwede na mo balik dito sa mga safe nga lugar ang katong pwede na mo balik. So katong usay may tabo sa uban nga katong dili safety, mao to siya ang ato ang ina-inventory kay para ibutang nato dito sa ato ang proposed nga 10 city. Muhangyo ang Mako LGU sa DepEd ug LGU Mawab og extension sa pagtiner sa evacuees. Labi na kadtong mga taga-barangay Masara ug Mainit, samtang ginahulat nga makabalhin na sila sa temporary shelter. Sa tanang mga resources nga naa sa gobyerno nga pwedeng gamiton sa mga evacuees, atong gihinay-hinay og ayuda nga nila dyan kay di po lagi ta gusto nga sa ilahang kasub-anan di po nato matubag ang ilang mga panginahanglan. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Dili maagian na ang usa ka dalan sa Moncayo, Davao de Oro dihang midahili ang yuta karong hapon lang. Napuno sa yuta kini nga dalan sa Barangay Mount Diwata sa Moncayo, Davao de Oro human sa landslide nga nahitabo pasado alas 2 karong hapon lang. Sumala sa Moncayo LGU, dili pa pasabol ang maong dalan tungod sa nagbabag nga mga yuta. Hinuon nagpaigay na sila og clearing operation sa lugar. Nakasinati og pag-ulan sa lugar ni adtong tungura. Sumala sa Pag-asa, makaapekto sa panahon sa Mindanao ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko nga posibleng magresulta sa flash floods ug landslides. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Davao Region, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga ug Barm. Busa mahimong alerto mga kapuso. Patay ang usa ka 19 anyos nga mananagat human gipusil sa usa ka imnanan sa General Santos City. Suspect, usa ka aktibong pulis nga nakadestino sa Palimbang, Sultan Kudarat. Ano ang report ni Gestoni Humamil? Nagbuyod og naligo na sa dugo kining 19 anyos nga nailang si Marvin Bahian, usa ka mananagat human gipusil sa usa ka imnanan sa Barangay Kalumpang, General Santos City alas 2 sa kadlawon niadtong Miyerkules. Ang suspect, usa ka aktibong pulis nga nakadestino sa Palimbang, Sultan Kudarat. Daing bisibat ang suspect human sa krimen. Sa investigasyon sa otoridad, nasayran nga una ang krimen. Nag-inom matod pa ang suspect ug ang biktima kauban ang ilang tagsa-tagsa ka grupo. May heated argument sila while they were in a drinking spree, nag-inuman. Yun na nga, humantong sa pagsigawan at maya-maya nabaril niya yung 19 years old na ngayon, instead na isubmit yung self niya at tulungan man lang niya nung nabaril niya, siyempre hindi siya nakakaisip yun at tumakas. Pagmadali niya, naiwan niya yung baril niya sa bahay. Sumala sa kapulisan, unom ka mga samad pinusilan ang naangkon sa biktima. Gitabang pakini sa ospital, apan namatay gihapon. Halos dili makatuo ang paryente sa biktima. Sumala niya alas 9 sa gabi niadtong Lunes, dihang bilakaw ang biktima. Sumala pa, taga Butuan City ang biktima, apan sa General Santos City kini nanarbaho. Isip pananagat sa usa ka fishing company, dili pa tantong dugay. Wala gud mi nagdaong nga mamatay day siya nang gayuna. Kay diri paguto kuan pa mi na nihapon pa mi. Nanganawag pa siya sa ko pagka alas 12 sa gabi nangay kwarta. Pagbalik na niya ingon ana. Ang istorya niya sa ko ate ayaw pagsira di ang balay kay basi makauli pa ko. Na-recover sa otoridad ang unom ka mga basiyo sa bala sa 9mm caliber sa crime scene. Gipailawom sa ballistics exam o cross-matching examination sa mga na-recover nga mga ebidensya sama sa baril nga iya sa PNP nga nakuha gikan sa balay sa suspect. Gilayon sab na aresto sa hot pursuit operation sa Sultan Kudarat PNP ug General Santos City PNP ang suspect.
nagkadakta ng hot pursuit operations yung ating mga operatives dito. Doon na na huli ng ating mga operatiba ng Sultan Kudarat PPO, join sa atin dito sa General Santos City Police Office. Doon na huli sa Kidapawan. Gidala na sa Butuan City ang patayng lawas sa biktima kung asa siya nagpuyo aron ihaya. Buot sa pamilya nga magpabayad o ipatanggal sa serbisyo ang suspect. Gusto po namin magpabayad at saka ipatanggal po namin siya sa servisyo, sir. Mahirap lang po kami gamit. Karoon kayo kapirap kami dito, malaki mabayarin namin. Hindi kami nakadeserve na dito sa Morinaria, wala pa po kami pambayad. Nakakustudiya na karon sa Tumbler Police Station ang suspect. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga kuhaon ng pahayag ni ini, apan wala na kini miluwat og pahayag. Ginasulayan pasab sa news team nga kuhaon ng pahayag sa Police Regional Office 12 kalabot sa hitabo. Ginahanay na ang kaso nga ipasaka batok sa suspect. Whether murder or homicide, nasa pasya ng piskalyan. Evaluate ng ating sinasampang kaso, mga documentation, ebidensya, kung anong probable cause na makita niya. Doon ay pahimangno ang General Santos City Police sa kapulisan sa syudad. Responsable tayo sa ating ginagawa ng tungkulin bilang isang pulis at lalo na sa pagdadala ng mga baril. Yung marksmanship training natin, huwag kalimutan na ang baril delikado. Hindi yan dala-dalahin kung nakasibilyan ka, painom-inom ka, lalong hindi maganda yon. At Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Giangkon sa Zamboanga City Fire District nga apektado sila sa kakulangon sa tubig sa Zamboanga City nga epekto sa El Nino. Ilabi pa karon nga anana sa kapin 30 ang natala nila nga ihap sa grass fire sa syudad. Ano ang report ni Chris sa Dapitan? Sa datos sa Zamboanga City Fire District, ana-ana sa 35 ang ihap sa kaso sa grass fire gikan January to February 2024 sa Zamboanga City. Ilabihan kini kataas, itandi niya atong January to February 2023 kung asa duha ka kaso sa grass fire lang ang natala sa buhatan. Busa, gikaalarma na kini sa otoridad. Sumala sa ZCFD, sagad sa mga hinungdan sa grass fire mao ang pagsunog og bisan gamay lang nga basura sa kasagbutan. We urge residents to adhere to anti-burning laws and exercise caution, especially during dry conditions. The open burning of solid waste, which includes agricultural waste, has long been prohibited by. We have already coordinated with Department of Environment and Natural Resources. With DNR, we will conduct information dissemination sa barangay level po. Giangkon sab sa ZCFD nga kulang sila sa ekipo sa pagpakgang sa kalayo sa mga non-structural fire o grass fire sama sa shovel, portable tank and pumps. Apan, ginapaningkamutan daw sa ahensya nga mapangayo kini sa ilang national headquarters. Sa karon, ipahigayon una nila ang community engagement aron makahibalo ang katawhan kalabot grass fire ug open burning law. Usasab sa hagit karon sa ahensya ang kakulangon sa supply sa tubig sa Zamboanga City tungod sa epekto sa El Nino. Nagsalig sila karon sa tabang sa water tankers gikan sa mga pribadong ahensya aron madugangan ang supply sa ilang tubig ilabi na kung adunay sunog. Apan, nakig-coordinar na sab matud pa sila sa Zamboanga City Water District alang sa uban pang paagi o galing manginahanglan og mas daghang tubig. Aside from the water tankers, we have also coordinated with Water District regarding worst case scenario, wala ng tubig. We have proposed production well, hindi na ginagamit. So, pwede namin gamitin yun, pero kailangan pa po ng mga equipment. Nagawa po yung production well for BFP lang po ang makakagamit nun. According to Water District, hindi maubusan ng tubig. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Nag-abiso ang Mati City LGU sa Davao Oriental
nga dili maagian ang National Highway gikan sa syudad padulong sa Tarragona, Davao Oriental tungod na danyos ang dalan sa pagdahili. Ano ang report ni Argel Relator. Nagsugod nga nakita ang dagkong liki sa konkretong dalan sa Muñoz Colisisi Road, Barangay Tagabakid, sa Mati City, Davao Oriental, adlong Miyerkules. Apan karon, nahunlak na gayod ang parte sa highway tungod sa pagdahili sa parte sa bukid. Resulta, dili na kini maagian pa sa mga motorista. So naay ground movement kahapon, nakita na few inches pa lang ang nag-crack sa tunga sa dalan. Pero kagabi ining dako, tapos kaganina several feet na. Miyerkules sa gabi pa lang, gisarado na ang maong dalan. Sa inisyal nga datos, ana sa 300 meters sa gitason sa dalan ang apektado. Ginalantaw nga resulta kini sa sagunsong pag-ulan sukad pa sa miaging bulan. Busa, tambag sa LGU sa mga dunay planong muadto sa Tarragona ug sunod pa nga mga lungsod. Mamahimong mutuyok na sa Compostela, Davao de Oro, padulong sa Katiil, Davao Oriental nga ruta. Nagpahigayan sa inspection, no? Tapos i-block na nato ang road going to that particular area. Tapos ang MGB na ano po daw dito to check. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Karong bumper-to-bumper gihapon ang trapiko sa intersection sa Maa Diversion Road sa Davao City. Nagpatuman ang City Transport and Traffic Management Office ug bag-ong traffic scheme aron maalibyuhan ang grabing traffic sa lugar. Ano yung report ni John D. Esteban? Niadtong September sa nakalabayng tuig gipatuman ang experimental traffic scheme diin gibawal ang pag-left turn aron maalibyuhan ang pagkulgo sa trapiko tungod sa padayong konstruksyon sa flyover sa intersection sa Maa Diversion Road. Apan namatikdang traffic gihapon kaayo labi na panahon sa peak hours maong dunay bagong ipatuman ang City Transport and Traffic Management Office. Kung ang motorista gikan sa Maa patabok og magtuod and vice versa, bawal na sugod February 22 base sa bagong traffic scheme sa City TMO. Gikan magtuod, kinahanglan na mag-right turn, dayon mag-U-turn sa unahan aron makatabok sa Maa and vice versa. There are many factors why that contributed to the congestion, the bumper-to-bumper situation of our traffic because of the projects that are slow-moving, no? One of which is also in Maa. Daan ang giingon ni DPWH spokesperson Dean Ortiz, gipaspasan na nila ang pagpalapad sa kalsada samtang ginatukod ang proyekto aron ma-decongest ang trapiko. Sa tuig 2026 pa matapos ang flyover project sa Maa nga dunay 1.7 kilometers ang gitason. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ubang Kapuso Stars o gas sa asawa ng asawa ko, makisadya sa mga taga General Santos City karong Domingo, February 25. Subay sa kasaulugan sa 35th Kalilangan Festival ug 85th founding anniversary sa General Santos City, makisadya sa atong mga kapusong general ang cast sa asawa ng asawa ko nga sila si Raver Cruz, Lizel Lopez, Martin de Rosario ug sparkle artist Mikey Quintos sa Kapuso Mo Show sa KCC Convention and Event Center sa General Santos City karong Domingo, February 25, alas 5 sa hapon. Doon na say sorpresa ug padula ang GMA Regional TV alang kaninyo mga kapuso. See you ug kita-kits kitang tanan mga kapuso. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.